Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Iyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, ipagdiwang natin ngayon ang kapistahan ni Santiago Apostol. One of the important exemplars ng ating buhay Kristiyano, ating pananampalatayang Kristiyano, at lalong-lalo na sa ating pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng ating daily pains and sufferings, sa ating pag-contemplate sa misteryo ng kaligtasan diyan sa kamatayan ni Kristo sa krus. Sa tulong at intersesyon ni Santiago, hilingin natin ang grasya para sa ating buhay, pamilya, komunidad, bansa, at lalong-lalo ang kapayapaan para sa buong mundo. Hilingin natin ngayon ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa
Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. I-offer din natin ang banal na pagdiriwang ito para sa mga intentions ng ating mga kapanalig na may sakit, ang mga nasalanta sa bagyo in these days. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinilaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang. Upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko ay mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng panampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakilangang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.
Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, another posibilidad na ibinigay ni God sa atin na ipagdiwang ang kanyang holy presence sa pamamagitan ng selebrasyon ng Eucharistia. Tandaan natin na ang selebrasyon ng Eucharistia ay selebrasyon ng buhay. At ang buhay na par excellence ay si Kristo. Huwag nating kalimutan, John 11:25, sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ganon din sa chapter 14 ng John's Gospel, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Kaya, ang selebrasyon natin ay si Kristo mismo sa ating buhay at selebrasyon nating buhay dyan sa buhay ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay may awareness ng gift ng pananampalataya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, alam natin kung saan tayo pupwesto. Saan ba tayo pupwesto ngayon? Di ba? Tayo ay tagapagsunod ni Christ. Followers tayo. So sa ating pagka-followers ni Christ, everyday sa ating buhay, pamilya man, personal, o sa ating komunidad, sa ating parokya, sa simbahan in general, sa ating barangay, pagserbisyo sa kapwa-tao, naku po,
magandang paraan. Ito ay magandang paraan na ating maipahayag na tayong lahat ay being embraced by God's love. Tayo naman sa ating paglalakbay as followers of Christ, kailangan handa din tayong ialay ng ating buhay. For in the first place, si Christ, inialay niya ang buhay niya para sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit at kamatayan. Kaya ang mga apostoles, one of them, in fact, the proto-martyr ng mga apostoles, si Saint James, no? First martyr among the apostles. Actually, pangalawa siyang namatay. Kasi ang unang namatay si Judas Iscariote, yung traitor, yung traidor. Si James ang pangalawang namatay among the 12 apostles, pero siya ang unang martyr, no? Para bagang diyan natin makuha ang reflection from the gospel mismo nung sinabi ng mama ni James and John, si Salome, no? Wife ni Zebedeo, no? Ama nila ni John and James, nung sabi ni si Salome, o mama ni James and John, Panginoon, I have a favor, okay? Pwede bang maupo sa iyong kaharian ang dalaw kong anak? One at your right and then one at your left. Ano sabi ni Jesus? Pwede ba ninyong, ano bang sabi dito? Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Pero, diyan natin makikita yung suffering of Christ na ipinakita kaagad ni Kristo. Can you drink that chalice that I drink? Can you drink from the chalice that I use? No? Kasi ibig sabihin yan, simbolo ng pagpakasakit. The prelude of the suffering of Christ and then kamatayan ni Christ. So ngayon, sige, gusto ninyo maging dakila, sumunod kayo sa akin. Matuto kayo sa akin. You must be, first and foremost, followers ng anak ng Diyos. And to be the followers of Christ, ibig sabihin, handa kang magpakasakit. Handa mo ibigay ang iyong sarili diyan sa kamatayan, suffering, kamatayan lalong-lalo na, no? Sa kamatayan, alang-alang sa ating pagmamahal sa Diyos kay Kristo. Kaya yun ang nangyari. Kahit hindi tinanggap ni Kristo o ibinigay ni Kristo ang kung anumang hiniling ng nanay ni James and John, sumunod pa rin sila. At yun nga, ang kamatayan ni Apostol James, ganun din ang kamatayan ng ibang mga apostol, mga martyrs sila, except John, ay pagpapahayag ng kanilang pananampalataya and awareness ng pag-ibig ng Diyos na siyang nagbibigay buhay para sa atin. At ang buhay na binigay niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay ang buhay na dumaan sa kamatayan. Ganon din si James, one of the greatest examples ng ating pagsunod kay Kristo. If we consider truly our life or ourselves as followers of Christ, be like James. Be like the apostles of Christ. Mahirap nga yon. Pero ito ang tandaan natin, lahat ng ginawa ni Kristo, naintindihan ng kanyang mga apostol. Ganon din, ang lahat ng ginawa ni Kristo ay para sa kanyang mga followers. Ganon din ang kanyang mga followers, lahat ginawa nila para kay Kristo. Ganon din ang ating awareness, lahat ng ginawa ni Kristo, lahat ng ginawa ng kanyang mga followers ay para sa atin. Ganon din ang challenge para sa atin. We do everything for Him. Yun na nga yun. Everything I do it for you. Tingnan natin si Kristo. Titigan natin with the eyes of faith ang kanyang puso.
And then pagdarating ang time na tayo ay magsasuffer, maintindihan natin that someone suffered for us in the first place. Pagdarating man ang kamatayan, pag-uusig, diyan natin malalaman na there is so much joy in giving our life for Jesus, offering our life to Him. For in the first place, He offered His life for us. Anong ibig sabihin nito? Kaligtasan, wala nang iba. Ikaw lamang, O Jesus, ang aming kaligtasan. Ikaw ang kaligtasan ng mga followers, mga apostol. Ganon din sa aming pananampalataya. Ikaw lamang ang aming kaligtasan, wala nang iba. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang magkapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak,
upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyon, ng haing iyong tinanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo among Papa, ni Elias among Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo ring mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at may dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, at ng lahat ng mga banal, apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Heso Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan na sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagbabagyo at malakas na ulan. Ama naming Diyos, sa gitna ng malakas na ulan at unos na sumasalanta ngayon sa buong bansa,
kami ay lumalapit sa iyo ng may pag-asa at pananabik. Hinihiling namin ang iyong pagkalinga sa bawat tahanan at puso ng aming mga kababayan. Sa mga nasa panganib dahil sa baha, gabayan mo sila at kanilang mga pamilya sa pagtakas ng ligtas patungo sa mas matataas na lugar. Ilayo sila sa anumang panganib ng nakalulukob na tubig, malaking alon o pagguho ng lupa. Para sa mga nagtatrabaho sa banay ng peligro at serbisyo, bigyan mo sila ng tapang, lakas at proteksyon bilang mga mundong sandata ng paglilingkod. Pinagdarasal namin ang iyong awa sa mga nawalan ng tirahan, pagkain o kabuhayan dahil sa bagyong dinadala ng habagat. Panatilihin mo silang bukas sa tulong at lakas ng loob upang muling makabangon. Diyos ng pag-asa, luhasin mo ang iyong liwanag ang mga madilim na ulap at bagyong nagbabadya. Matatag na ilayo mo kami sa pinsalang dulot ng baha at pang-aalinlangan. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Patalastas. Sa darating na ika-27 ng Hulyo, ating ipagdiriwang ang araw ng mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at kultura. Inaanyayahan ang lahat na mag-alay ng ating mga panalangin para sa kanila at dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa tulong at intersesyon ni Mama Mary, San Jose at Santiago, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.